Hindi pa rin nakalaya si Jowa sa mga utos ko ngayong araw ng kalayaan. Maagang nagpunta ng pet shop si Bunso at si Jowa dahil kailangan nalang bumili ng sahig ng kulungan ng aso. Nagkabasag-basag na kasi kaya bumagsak na. Kaya nagpatawag na naman ako ng taga Joyride para ayusin ang kulungan ng aming aso. Holiday kaya chance na namin gawin ang lahat na kailangan gawin namin sa bahay. Nalungkot naman ako dito sa halaman ko. Biglang nasisira ang mga dahon. Pero may mga bagong sibol naman at sana ay magiging okay na sila. So yun na nga, habang si Jowa ay nagwe-welding, si Bunso naman ang assistant niya. Si ate ay naglalaba at ako naman ay naglilinis sa loob. May mga kanya-kanya kaming mga task. Sa lahat ng gamit ni Jowa, itong welding machine ang hindi ko pa napapakialaman. May tumatalsik kasi na apoy. At nagkasabay pang bumagsak ang kulungan ng aso at ang aming higaan. Paano naman kasing hindi babagsak? Ginawang trampoline ni Isaiah. Binilhan ko nga lang ito ng isang buong plywood para panlatag. Medyo kinulang pa ng kaunti pero okay na yan at hindi na rin naman kami babagsak pa niyan sa ilalim. Kami ng tatlo ang gumawa dahil hindi pa tapos si Jowa sa ibaba. Tapos na rin naman makapaglabas si ate kaya kinatulong ko na. At si Isaiah na hindi mo na rin naman kailangan pang utusan. Kapag walang hawak na cellphone yan ay tumutulong din naman. Kakalipat din kasi ng pwesto, isang dahilan kung bakit yan nasisira. Dati weekly ako naglilipat ng gamit. At kapag inililipat ko sila, hindi ko sila binubuhat, hinihila ko sila. Nagiging kulay itim na ang aming kortinang puti, kaya itatapon ko na. Kaya itong kama namin, lamesa at upuan ay mga sira na ang paa. Lahat na pati ng sulok ng bahay namin ay naiikutan na nila. Hindi lang sila makapagsabi na hilong-hilo na sila sa ginagawa ko. Ibang pwesto na naman ang ginawa namin mag-ina. Bukas makalaway, iba na naman. Hindi talaga matatahimik ang mga kasangkapan namin dito sa bahay. Pagkatapos namin sa taas ay bumaba na rin kami dahil mga gutom na. Saktong natapos na rin ni Jowa ang kulungan. At itong dating kinalbo ko na mulberry tree ay may dahon na ulit. Hinanapan ba naman agad ako ng bunga ni Jowa? Abay teka lang naman at kadadahon pa lang. Napaka-excited naman yata. Inutusan nga ng ama niya itong sa Isaiah. At ang daling kausap nga naman, hindi ko na malayan mag-aalas 2 na pala. Kaya ipinrito ko na lang itong ulam namin para mas mabilis. Dahil ang dami ko ng gutom sa mga oras na yan. Gagawa na sana ako ng sausawan, toyo, sibuyas at kamatis. Pero pagbukas ko nga ng ref ay wala na palang sibuyas at kamatis. Kaya patis na lang at nilagyan ko ng suka, sili at luya. At napansin ko nga itong labas namin na sobrang busy. Kung may towing team lang siguro ay wala, nahila na lahat yan. Tapos sasabihin nyo, no, ang lakas ng loob magsasakyan pero walang parking. Meron naman, di nga lang ginagamit. Pero kung maghihigpit at sasabihin bawal na magpark sa labas, ay willing naman akong sumunod. Tanghalian na akala mo ay agahan dahil may kape. Pagkatapos kumain ng pananghalian, ay isununod din naman agad ang merienda. Ang dami ko kasi talagang gutom. Pansit at biko sa amin ni Jowa at spaghetti naman para sa mga bata. Mag-aalas 4 na sa mga oras na yan pero hindi pa rin ako natatapos sa mga gawain ko. Yung mga nilabhan ni ate kanina ay itutupi ko naman. At may mga naghihintay pa sa akin na mga plansyahin. Kinagabihan ay pumunta pa ako sa school at kukunin ko ang mga docs ng mga bata. Napaka-productive ng June 12 sa aming pamilya. Sana araw-araw June 12 na lang.